Marami ng kalsadang nabaybay si Robert sakay ng kanyang motorsiklo. Para sa kanya, ang daang ito sa San Miguel, Bulacan ay kakaiba. Sa halip kasi na nasa gilid ng daan, ang mga poste nasa gitna ng kalsada. Napakadelikado siya dahil sa may mga nakalagay na poste dito sa gitna na ang pinanggalingan mo ay kurbada. Pag lusot mo sa kurbada, mabubulay ka kaagad. So kung hindi ka mabilis-bilis mag-iwas, masasapul mo. Ang mga rider, kanya-kanyang diskarte para maiwasan ang mga nakahambalang na poste. Mga kulang-kulang kaming 100 na bumabaybay sa daan na ito. At nagulat kami na nung unang nagkurbada kami, nagulantang kami na may biglang poste na sa gitna. So bigla kaming napapirino, tapos maagap na lang din yung ibang mga kasama namin. Iniwasan namin yung. Doble ingat din ang mga motorista pagkagat ng dilim. Wala kasing ilaw sa lugar. Napakadelikado lalo na kung mahina ang ilaw natin. Wala tayong mga auxiliary light kasi walang street light. Bagamat mayroong pintura pero hindi mo siya kaagad-agad makita. Pebrero nitong taon nang idulog namin sa Manila Electric Company o Meralco ang reklamong ito tungkol sa mga poste ng kuryente sa Eastern Bulacan Road. Matapos naming i-ere ang istorya, tinugunan ng Meralco ang problema. Maluwag na po ang dinadaanan naming kalsada dahil nga po nabunot na yung mga poste na kung saan dati ay nakahambalang sa gitna ng daan. At ito nga po ang isa sa mga binunot. Hindi kami katulad ng dati na parang ahas na umiiwas doon sa nakahambalang sa gitna ng kalsadang poste. Inilipat na ang 17 poste na nakahambalang sa daan. Para hindi tila bulag ang mga driver tuwing gabi, pininturahan din ang 20 poste rito. Bunga pa rin nung work process, yung process flow na kailangan sundan. Pero makakaasa po kayo na hindi ho namin naman talaga bibitawan once merong ganitong concern at issue na pinaparating sa amin. Kukumplituhin po namin yung trabaho. Yamot naman ang mga residente ng Sitio Maligaya sa Quezon City. Ang poste kasi sa kanilang lugar, inaanay na. Dekada 70 pa nang itinayo ang poste sa kanilang lugar. Isa na rin yun, yung tagal ba ng poste. Nabubulok na yung ilalim, kaya nakiusap na po ako sa Meralco. Nakipag-unayan na ako. Nakasandal na ang poste sa bahay ni Aling Zenny. Pag sa tao yan bumagsak, bubuhayin ka ba niyan? Ang laki niyan. Tapos kung sa bahay naman namin, di mas malaking pinsala dahil masisira naman yung bahay namin. Tapos kung nandun pa kami sa loob, delikado talaga. Kung may lindol o kaya may malakas na hangin, tapos sa tagal nilang umaksyon niya, mabulok yan, edi mabagsak talaga yan. Pero hanggang ngayon, wala pa ring bumabalik para palitan ang lumang poste. Makalipas ang 5 buwan, case solved na rin ang reklamo ni Mang Abraham. Dito po nakalagay yung poste na nabubulok na po. Sa konting hangin na nagagawa ng kalikasan, umuga po siya. Kulang na lang po na bumagsak, na bulok na po talaga. Andito po yung bagong poste na pinalit ng Meralco po. Ito pong bakal na to, matibay po. Ayon sa Meralco, 35 years po ang servisyo nito. Noong Marso kasi ang dating inaanay na poste sa Sitio Maligaya. Pinalitan na ng posteng bakal na may 9 metrong taas. Nagpunta po sila dito at nakipag-ugnayan sa akin. Pinaliwanag ko naman po sa kanila kung ano na yung kalagayan ng poste. Ngayon, gagawin na nga raw po nila. Nilagyan na rin ng ilaw ang poste. Ito naman hong mga ganitong concerns, once this is brought to our attention, definitely we will
look into it very closely and finish it at the soonest possible time. That is what we will do. No?